Hello, Gemini, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Sana may nasa mabuti kayong kalagayan. My name is Suzy and welcome back po sa Star Tarot. Ito po ang inyong reading for the bear months, September, October, November, December. Ayan. So, general reading po ito ha. Kaya hindi po ito magra-resonate sa lahat. Kunin niyo lang po kung ano ang sasakto sa inyong sitwasyon. At maraming salamat din po sa inyong walang sawang pagsuporta sa ating channel. I truly appreciate it. God bless you all, Gemini. At kung bago naman po kayo rito, welcome po kayo sa ating channel. And maraming salamat po sa inyong pagbisita. Tignan natin kung anong mga mensahe para kay Gemini sa remaining months ng taon. September, October, November, and December. So, kuha muna tayo ng cards for September. Number 32, Door to Spirit. Wow, napakaganda. This is a new beginning energy, Gemini, and this is yung parang yung connection ninyo ito with the spirit, yung connection ninyo with your higher self, connection with the source, with God, yung gano'n, no? Maaring before, nagkaroon kayo ng disconnect, no? Maaring hindi kayo masyado nakakapagdasal, hindi kayo masyado pakinig sa inyong sarili, yung gano'n. Yung parang hindi masyadong nabibigyan ng oras or panahon ng inyong spiritual life, no? Pero ngayon, you know what? You are opening yourself again. You are reconnecting with God sa ngayon. Or mas lalo ninyong pinapalakas ngayon ang inyong faith. Yun ang aking napipick up dito for some of you, Gemini. What else? We have number 6, harmony. Ayan, napakaganda, no? This is the love connection, no? With you and another person. Na mas lalong maganda ngayon ang relationship ninyo. Mas nabibigyan ninyo ng oras ang bawat isa, mas you are going to be very passionate about each other. Basta, no, everything is harmonious, no? Yun ang maganda dito. Yung parang sinisikap ng bawat isa sa inyo na maging masaya, maging loving kayo with each other. Yung kumbaga kinu-cultivate ninyo yung yung relationship ninyo ngayon. So that is really beautiful. Maraming may mga kasalan dyan, no? Kasalang magaganap for some of you. Maaari din na siguro kung hindi man kayong ikakasal, kayo ay maiimbitahan sa mga kasalan. Maaaring ganun. We have the fire spirit energy. No, I'm getting the energy dito of the magician, no? Energy. Yung parang yung parang nasa inyong mga kamay ngayon ang kapangyarihan in order for you to manifest what you really want to manifest in life, Gemini. No? Parang ito yung ang kapangyarihan na binibigay sa inyo ng Divine Universe na gawin ninyo ang lahat ng gusto ninyong gawin in order for you to to bring your ideas into reality. Ngayon na, yung nasa inyong mga kamay ngayon ang susi, ika nga, para yung mga plano ninyo sa buhay, mga heart's desires ninyo ay mag-come to fruition, no? So, it's time to take action, no? It's time to take action para makalapit kayo doon, no? Sa pag-manifest ng kung ano man ang gusto ninyong manifest. Nasa inyong mga kamay ngayon ang pagsisimula ng mga practical steps dyan, Gemini, para makarating ka doon. Page of Swords, may mga communication, messages na marireceive kayo dito that is going to give you clarity, no? Maaring yung mga gagawin ninyong steps, no? Mga practical steps dito sa fire energy. Maaring ang iba dyan, parang siguro nalalabuan pa kayo kung alin yung sisimulan ninyo, alin yung nakahanda na, 'di ba, na para magamit ninyo sa pag-take action ninyo. And maaaring ito na with the coming of Page of Swords, maaaring mabigyan na kayo ng clarity dito kung anong ang pwede ninyong gamitin, anong una ninyong gagawin, yung mga ganon. So, you will definitely have clarity and enlightenment na kailangan ninyo at para kayo makausad na, Gemini. October, you are definitely going to take action now. Kasi nga, malinaw na sa inyo kung anong maaari ninyong gamitin, kung anong maaari ninyong gawin, no? Unang-una,
So, yun, definitely. Papunta na kayo. You are on the road. You are now taking action. Hindi na kayo dito magpapatumpik-tumpik pa. Hindi na kayo dito magpaplano pa. Action na agad, no? We have number 1, passion ignited. Yes, talagang sama-sama na sila. Sabay-sabay na sila ngayon. Nabubuhay na ang inyong dugo. Dito talaga, Gemini. And you are really going to take action towards whatever you really want to do ngayon sa buhay ninyo. So, good luck. Kasi you are going to be very passionate about whatever you are thinking sa ngayon, no? Magsisimula na kayong gumalaw, magsisimula na kayong mag-take action. Ngayon, gagawin nyo na ang lahat. Kung ano man ang gusto ninyong makita sa inyong 3D reality, yun ang gagawin ninyong simula, no, na para makalapit kayo doon. Tulad ng, let's say for example, gusto ninyong mag-apply ng trabaho abroad. Ano bang kailangan ninyong gawin? 'Di ba? Anong unang-una ninyong kailangan gawin? So siguro kailangan ninyo ng passport, 'di ba? Para kung matanggap man kayo sa applyan ninyo, kailangan ninyo yung ipasa din 'yan, 'di ba? Na you are eligible to go out of the country, 'di ba? So yung mga ganon, no? Yung example lang 'yon ha, Gemini. So ayan, you're going to take the first step dito. Manifesting dreams, beautiful. You are going to really manifest your dreams sa ngayon. Kung ano man to, no, kung ano man pinapangarap ninyo, no, ay maaring talagang makita nyo yan sa 3D reality ninyo. Pagsisikapan nyo talaga, diba? Yung parang ang bilis, no, Gemini, ang resulta dito sa inyong mga gagawin. Parang, talagang pinaghandaan ninyo ng sobra-sobra at saka sinuportahan kayo dito ng Divine Universe. Kaya, magmamanifest talaga kayo agad-agad, no? Ng kung ano man ang mga gagawin ninyo dito, di ba? You're taking action. Kung ano man yan, you are really going to see, no? Kung ano ang resulta ng inyong mga ginawa dyan. So, what else? For Gemini, in October, 5 of Wands. So, dito sa 5 of Wands, parang dito ha, parang may mga tao dito na hindi sumasang-ayon sa opinion ng iba, hindi sumasang-ayon sa kagustuhan ng iba, no? Maaring ganun ang sitwasyon ng iba dyan sa inyo, na may mga diskusyon na nangyayari. It's because everyone parang gustong umepal, no? Maaring gustong umepal sa'yo ang mga taong ito nasa paligid ninyo, at sila nagbabangayan dahil maaring gustong mauna, no? Lahat sila gustong mauna makapagsabi sa iyo ng mga ideas nila, opinion nila, or kung ano yung gusto nilang sabihin sa iyo. So maaring gano'n, nag-uunahan sila. At sabay-sabay. Kaya anong mangyayari pag nagsasabay-sabay, 'di ba? Walang nag-give in, walang nagbibigay ng lugar sa isa, kaya ayan. Nagkakagulo. Maaari din naman, Gemini, na this is internal conflict, no? Maaring meron kang gustong gawin dito, no? May steps kang gustong gawin, but yung parang nagtatalo siguro ang isip at ang puso ninyo kung alin yung mas alin yung uunahin ninyo, or kung ano yung papanigan ninyo dyan, ang isip ninyo or yung puso ninyo, no? In cases like that, Gemini, no, makakabuti na mag-tune in ka na lang sa iyong intuition. With that, hindi ka magkakamali dyan. Hindi ka malilito. Laging ililid ka dyan ng inyong intuition sa kung ano ang tama or kung ano ang best para sa'yo at this time, no? So, let's move forward with, November. We have 41. Ayan, 7th chakra. So, talaga, Gemini, huwag kang mag-alala. Because, tinutulungan ka ng Divine Universe by sending you downloads, by sending you intuitive messages to guide you, no? Kasi parang lagi kang merong confusion, merong kang pagkalito, alam mo yun, maybe there is also an imbalance then, Gemini, sa inyo, no? Maaring you are only focusing on few areas ng buhay ninyo, at nandun lang nakasentro yung attention ninyo. Kaya yung ibang bagay, hindi na ninyo nabibigyan ng oras, hindi ninyo nabibigyan ng panahon, kaya siguro medyo
mabilis kayong ma-frazzle, mabilis kayong malito kasi there is an imbalance. No, there is an imbalance. Maybe you need to do some kind of reflection, you need to do some kind of solitude so that you can go through your thoughts, feelings, and emotions, and with that, no, maaalis ninyo yung mga clutter, yung mga mind clutter ninyo, nang sa gayon makapag-focus kayo ng mas maayos, no? Makapag-concentrate kayo sa kung ano ang dapat ninyong pagtuunan ng pansin, and you know what? You can get the equilibrium back in your life, no, Gemini? So yun, ngayon, you know, you are being sent downloads, in intuitive messages and guidance dito to help your situation, no? Para makapag-desisyon ka ng tama, makapag-desisyon ka ng kung ano man ang kailangan mong pag-focus or kung anong kailangan mong gawin. Okay? So, what else for Gemini? We have hope. Ayan. Keep the hope and faith alive sa puso ninyo. Huwag kayong mawala ng pag-asa. Okay? Minsan, siguro, nagkakaroon kayo ng frustration, no? Na bakit ba lagi ako nalilito? Bakit hindi ako makapag-desisyon? Yung mga ganon, no? Huwag kang mawala ng pag-asa, no? Sometimes, you also need to, to pray, no? Mag-pray kayo, hingi kayo ng gabay, hingi kayo ng strength, no? Inner strength para makayanan ninyo kung ano man ang mga challenges na pinagdadaanan ninyo. And just keep your hope alive. Kasi when you do hope, no? When you do hope for the better things really comes, no? Yung mga magagandang experiences talaga, yun ang dadating sa inyo, Gemini. Kaya, yun ang panawagan sa inyo dyan, okay? Angkla kayo sa hope and faith ninyo, and everything will fall into its right place, no? Lahat na magagandang bagay, yun ang maaaring dumating talaga sa inyo or ipadala sa inyo ng Divine Universe. What else? We have Sanctuary. Ayan na nga. Kailangan mo talaga dito magmuni-muni. Kailangan mong mag-reconnect. Sorry. Kailangan ninyo mag-reconnect sa sarili ninyo. Okay? Connect with the source as well and reconnect with your heart. Reconnect or tap into your soul dito, Gemini. Kailangan mo. Parang pinapakita lang dito sa Sanctuary na to kung gaano mo ngayon kailangan na mag-connect ka sa sarili mo. Kasi parang lutang, no? Parang may pagkalutang ngayon ang iba sa inyo dito, Gemini. Of course, this is not going to resonate with everyone, okay? So just take as it resonates. But yun lang ang napipick up ko dito. Maaring sa dami ng inyong inaasikaso, sa dami ng inyong iniisip, sa dami ng inyong ginagawa, parang lutang na ang iba sa inyo dito, Gemini. So you really need to ground yourself. Okay? You need to ground yourself so that you can get the balance back in your life. Okay? Kailangan nyo mag-reflection mode, mag-contemplation mode dito. Magpahinga kayo nang ma-release din ninyo dito ang kung ano man ang mga mind clutter ninyo. Magician, ayan, make it happen. Gemini, make it happen. Wag na kayong plano ng plano lang, no? Take action now. Kung sa tingin ninyo, kailangan ninyo talaga na magpahinga, kailangan ninyo na mag-step back muna kayo ng kahit konti lang sa kung ano man ang ginagawa ninyo, sa ano man ang pinagkakabisihan ninyo, do it. Okay? Wag na yung iniisip ninyo ngayon na gusto ko sana ako ngayon, mag-reflect ako ngayon, mag-retreat. Tapos may pumasok na naman na ibang gagawin, no, sa isip ninyo. Kaya nawala na naman yung pagre-reflect ninyo. No, kaya kung ano naisip ninyo, go for it, Gemini. Lalo na yung ninyo, pagpapahinga, go for it. Kailangan ninyo yan. We have number 5, attachment. Ayan. So, this is, unhealthy attachment, no? Maaring yan talagang nagpapa-stress din sa inyo. Kasi maaring that is something na that is an unhealthy energy, Maybe that is an attachment with a person, with a situation, with anything, na overly naman, yung overwhelming naman yung attachment niyo, which is not necessary, Yun ang aking napipick up dyan. And yung card na yan, lumabas dito to show you na ganun ang inyong sitwasyon because maybe you are not realizing that. No, you're not realizing that. Kaya ngayon, this is like a wake-up call for you na Gemini, may mga
may mga unhealthy attachment ka with something or with someone, no? At kailangan mo nang mag-let go. Kailangan mo nang i-release ang unhealthy attachment na yan so that you can move forward, so that you can live healthy, 'di ba? Yung ganon. So, tingnan natin. Kayo lang tanging nakakaalam kung ano yan, ang healthy attachment na yan. Yung sobra-sobra namang attachment ninyo sa tao or sa sitwasyon yan. Relationship, maaring ganun, toxic people around you, toxic environment ninyo, mga ganun. We have number 8, trapped in fear. Ayan, you know what? Tingin ko dito, negative thoughts maraming negative thoughts ang meron ang iba sa inyo dito, Gemini. Kasi feeling ninyo dito sa unhealthy attachment na yan, feeling ninyo hindi kayo makakaalis dyan. Kasi iniisip siguro ninyo na paano kung umalis ako dyan sa sitwasyon na yan, what's gonna happen to me? 'Di ba? Ano ang susunod? Kasi parang nakasandal ang iba sa inyo dito sa tao yan, say for example sa tao. Yun yung unhealthy attachment ninyo maari sa isang toxic person or karelasyon ninyo siguro maaring ganon, no? And iniisip ninyo na you are not happy anymore with that person. Hindi ka nire-respeto ng taon yun. But because maaring nakasandal ka in some areas, no, sa taong yun, kaya hindi ka nakakalis. Yung ganong sitwasyon, no? Kaya iniisip mo, if you are going to let go of that person, if you're going to break free from that situation, yung fear ninyo, what's gonna happen to you? Maaring ganun ang sitwasyon dito. Kaya, you are trapped in fear, no? But, this is sinasabi din dito sa inyo, Gemini, na you know what? Kung gugustuhin lang ninyo din na mag-break away from that situation, kahit anuman ang klaseng sitwasyon na yan where you are no longer happy, na hindi ka naman na talaga contented or fulfilled sa sitwasyon na yan, if you're going to think na gustong-gusto mo nang umalis sa sitwasyon na yan, kayang-kaya ninyo, Gemini. Kayang-kaya ninyo because this is just an illusion na trapped in fear kayo, no? Yung takot na yan, you can break free from that. Yung self-doubt na yan, you can break away from that, no? Alalahanin ninyo na meron tayong, bawat isa sa atin, no, may kanya-kanyang talent, gift, and skills. And magagamit ninyo yan para kayo ay maging successful sa buhay, no? You don't need to rely on other people. You don't need to cling on other people para maging successful kayo, no? Kaya wag kayong matakot. Wag kayong matakot na umalis sa ganyang sitwasyon dahil kung umaasa kayo sa taong yan para maging matagumpay kayo or basta kung ano man ang pangangailangan ninyo, kayang-kaya nyo din yang hanapin. Kayang-kaya nyo din yan i-provide sa sarili ninyo by your own, no, Gemini? Yun ang sinasabi niyan. Make trapped in fear. So, tingnan natin kung ano pa ang sitwasyon with Gemini. Ay, sorry po. So, we have courage. Yay! This is really beautiful. Kasi ibig sabihin, magkakaroon kayo ng lakas ng loob na lumabas sa sitwasyon na yan. Maglalakas loob na kayo dito. The divine universe and your angels are going to help you, no? To activate your courage and inner strength para makalabas kayo sa sitwasyon na yan. Feeling ko, maglalakas loob kayo, Gemini, no? Magigising kayo sa katotohanan na mas lalo kayong mababaon, no? Sa kung ano man ang kalagayan ninyo sa ngayon if, no, patuloy kayong matatakot, patuloy kayong magdududa sa inyong kakayanan, sa inyong sarili, no? Kaya maglalakas loob kayo na umalis sa sitwasyon na yan. We have 10 of Wands. Definitely, you're going to break free from this unhealthy attachment, unhealthy situation. This is really beautiful. As the year ends, no, because this is December, as the year ends, napakaganda ng gagawin ninyo. Kasi, you are on to ending this difficult situation and you are facing a new beginning, no? Sa pagsisimula ng 2024, magsisimula kayo ng bagong buhay din, no? Magsisimula kayong gawa ng sariling kwento ng buhay ninyo dito on a clean slate. Kasi, ilalet go nyo na
no? Let go nyo na kung ano man ang mabigat sa inyong dibdib, mabigat sa inyong balikat, kung ano man yung hindi na nagsiserve sa inyong highest good dito, lalo-lalo na yung mga attachments na yan, unhealthy attachments na yan, you are breaking away from that. Ibababa nyo na ang bigat na dinadala ninyo, no? Nagawa ng mga unhealthy attachments na yan. So, good luck, Gemini. Napakalakas ng inyong loob dito, napakatatag ng inyong dibdib to be able for you to break free from that situation. So, kudos to you. So, Gemini, that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste.